beloved, Boss Mike Cervera. Alya si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng isang buwan. Nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ayan, yari ka ngayon, Buday. Napansin na yung iyong lalamyerda. Ha? Akala mo hindi mapapansin, no? Tapos hihingi ka pa ng budget. Para saan yung budget? Dako, Diyos ko, kung ako huwag nyo nang bigyan. Saan kayo nakakita, mga kababayan? Naghalal kayo para pagsilbihan. Sabi ko nga dati, ang pagboto nyo kay Sara, pagboto ito ng parang kumuha kayo ng isang reyna. Reyna na dapat nunyong pagsilbihan, hindi kayo yung pagsisilbihan. Ay, grabe. Ayan, nagkatotoo na. Si Sara, pinagsisilbihan ng sambayan ng Pilipino. Binibigyan ng budget. Kahit walang ginagawang trabaho. Saan kayo nakakita ng ganun? Kaya nyo bantisin yon? Si Sara, may budget? Kahit walang trabaho? Saan kayo? Parang hindi naman makatarungan, ano? Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abisong inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa Linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na isang buwan. Grabe. Nauna rito, magkasunod na nagpunta ang bise sa Qatar. Grabe, mga kababayan, ha? 4 na biyahe na si Buday. Kita nyo, 4 na biyahe. Para anong ginagawa, mga kababayan? Pupunta ng Malaysia, maninira sa presidente, maninira sa gobyerno, maninira kung kani-kanino. Pupunta sa The Hague, nando doon, ngawa ng ngawa, naninira sa gobyerno, naninira kay Pangulo, sinisisi kay Pangulo, kung ano man yung natahak na buhay ni Digunyo. Ano bang kasalanan ni Pangulo doon sa ginawa niyang kasalanan? Ang tinutukoy ko si Digunyo. Anong kasalanan ni Pangulong Bongbong sa ginawang kasalanan ni Digong? Simple lang yun. Pero bakit pilit nilang dinidikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong? Kahit na dito sa kaganapan sa The Hague, sa mga kaguluhan ng mga bet ka dyan. Bakit? Si Pangulong Bongbong lagi, nahihiya ba kayo dahil pumondo si small boy sa inyo? Nahihiya kayo, no? Malaki ba pinondo sa inyo, Buday? Malaki ba tinulong sa inyo ni small boy? Grabe, matindi, ano? Sige, tuloy. Kung saan nakasalamuha mga Pinoy doon sa kanyang birthday at The Hague, Netherlands, kung saan binisita niya ang kanyang nakadetining ama. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman niya ginunita ang araw ng kasarinlan, kasama rin ang mga Pinoy roon. So, 4 na bansa in just less than a month. Kita nyo, 4 na bansa, mga kababayan. Oo, less than a month, mga kababayan eh. Nakapag-travel siya, dinaig pa tayo. At least tayo, mga kababayan, mag-travel man tayo. Hindi natin ninanakaw at hinihingi sa sambayan ng Pilipino. Sariling dugot, pagod, puyat, pawis ang pinagmulan nito. Kaya nakakahiya naman kay Sara Duterte nyo. Pera ng taong bayan, ginagasta neto. Pagkagasta, maninira pa. May bonus pa na pangangampanya. Kaya nga nangampanya yan sa Malaysia. Tatakbo raw siyang presidente. Ang busy niya, si Baba. Grabe, no? Antindi, mga kababayan ko. Oo, lupit ni Buday. Travel dito. Travel doon. Para manira kay Pangulong Bongbong. Tuloy. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Yun. Tama naman. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan. That is the question. Iyan. Pipiliin nyo na lang. Pang personal o pang bayan?
Maninilbihan ka sa mamayang Pilipino? O ititreat mo na lang lagi ang iyong sarili at doon isasagawa kung ano yung kabaliwan mo. Kaya mga kababayan ko, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment naman. Tuloy. Sa hirit na ito, tinanong si Castro, nagkaroon ba ng paglabag ang bise sa mga sunod-sunod na biyahe? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Yun! Totoo yan! Galing mo! Ang nalalabag po ni Buday ay yung obligasyon niya sa ating mga mamamayan na dapat pinaglilingkuran at binibigay ang karampatang serbisyo niyan. Pero sa dagsenggasat kunadagarod, dagsenggasat, kailyan, dagsenggasat kailyan, awan latta unay pulos. Pulos, mga kababayan ko, zero bokya. Sabi ni Island Touch, hindi niya daw magets. Uy, Island Touch, panoorin mo yung mga nakaraang mga content para maumpisan mo itong naumpisan natin na to na chismis, ito na, tuloy. Sa ika-100 araw ng pagkakakulong ng dating Pangulo kahapon, nag-prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. May nakabinbing petisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero sakaling mapagbigyan, nakasaad sa panuntunan ng International Criminal Court na dapat na miyembro ng ICC ang bansang paglilipatan sa kanya na handang sumunod sa mga itatakdang kondisyon ng korte. Correct. Kasunod ng pagsuko kay Duterte sa ICC, pinuri ni Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang ulat sa 59th session ng UN Human Rights Council. Ang anya'y matapang na hakbang para mapanagot ang mga lumabag sa karapatang pantao sa bansa. Correct naman, talaga naman. Oo, galing-galingan nyo pa. Kasunod dito, ang rekomendasyon na muling buksan ng pag-uusap sa pagbabalik ng bansa sa Rome Statute ng International Criminal Court nang hingan na reaksyon ng Malacanang. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Para sa GMA Integration. Yun naman pala. So ngayon, bahala na kayo dyan kay Buday. Ako, hindi ko naiintindihan kay Digong. Si Digong, ayun, nagkakagulo sila ron. Bakit pa natin uunawaan at iintindihin yan? Hayaan na natin sila mag-away-away doon. Sasawsaw na lang tayo. Yan na lang ang gagawin natin. Bukod doon, wala na. Hintayin na lang natin kung ano pang magiging hakbang ni Buday. Dahil dito, mga kababayan, sa pag-aaway-away ng mga DDS dahil sa mga kababaihan, sabihin na nating nagmamahal daw kay Digong. Grabe, gwapo. Sana all, mga kababayan. Oo. Yung bang laging nandyan sa tabi mo. Grabe, no? Kahit nakakulong ka na, no? Nagkakasya na ang mga babae ni Digong sa picture niya. Makita lang ang putotoy niya, sold na sila. Ganon katindi ang kamandag ni Digong. So ngayon, mga kababayan, humaba na yung ating kwentuhan at chismisan. Etong ating tinalakay ay pinamagatang, sino? Si Aida, si Lorna o si Pe? Mamili ka, Digong. Sino ba talaga ang pinakamalapit sa puso mo? Magsalita ka. Kasi sila nag-aaway-away na. Pero sabi nila, ang pinakamalapit sa puso mo, kaya nang gigigil yung isa, di ba si Alpotera? Yan, mga kababayan, ng ating tinalakay ngayong hapon. Alas 4:36 na. Kita-kita po tayo mamaya sa panibagong live, panibagong vlog. At doon natin talakayin ng mga nagbabagong balita. Dito lang po yan sa ating channel. Mike Cervera po, laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Bago tayo maghiwa-hiwalay, sunlight naman dyan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.